Naranasan mo na bang ibigay ang lahat? Nagpakumbaba ka, nag-e-effort, laging nandyan kapag kailangan kanila. Pero sa kabila ng lahat, parang hindi ka pa rin nakikita. Parang ikaw pa rin ang laging huling naiisip. Ikaw yung palaging nagbibigay ng tulong. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, tila wala kang matakbuhan. Masakit, nakakapagod, nakakadrain. Yung tipong kahit anong kabutihan ang gawin mo, parang kulang pa rin. Lalo na kung galing sa mga taong malapit sa'yo, kaibigan, pamilya o maging sa relasyon. Pero alam mo, may isang mahalagang paalala mula sa Stoic philosophy. Hindi natin hawak ang pananaw ng ibang tao. Hindi natin kontrolado kung paano nila tayo tinitingnan, kung paano nila tayo pinahahalagahan. Kaya kung doon natin ibabase ang sariling halaga natin, madalas tayo rin ang masasaktan. Pero may maganda akong balita. May paraan para makita ng mga tao ang tunay mong halaga at hindi mo kailangang magmakaawa para dito. Ang sikreto, simulan mong itaas ang sarili mong pamantayan. Baguhin mo kung paano ka nagre-responde, kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. At kapag ginawa mo ito, mararamdaman ng ibang tao ang pagbabago. Sila mismo ang lalapit at magbibigay ng atensyon na dati mong inaasam. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang siyam na makapangyarihang sikreto na ginagamit ng mga taong marunong magbigay halaga sa sarili. Mga sikreto kung bakit sila nagiging prioridad ng iba. Kahit hindi nila ito hinihingi. Pero tandaan, mahalaga ang bawat hakbang. Kung may malaktawan ka, baka hindi mo maramdaman ang buong epekto. Kaya kung handa ka na para sa pagbabago, tara, simulan na natin. Number 1. Iparamdam mong may kakayahan kang lumayo. Isa sa pinakamabisang paraan para makita at pahalagahan ka ng ibang tao ay ang maiparamdam sa kanila na hindi ka palaging nandyan, na kaya mong lumakad palayo kung kinakailangan. Bakit ito epektibo? Kasi likas sa tao na mas natatakot silang mawalan ng bagay na mayroon na sila kaysa ma-excite sa kung ano ang maaaring dumating. Kapag alam nilang palagi kang nandyan, hindi nila mararamdaman ang urgency na ingatan ka. Kumbaga, kung sigurado silang andyan ka lang palagi, nagiging kampante sila at kadalasan dito nagsisimula kang baliwalain. Pero kapag unti-unti nilang nararamdaman na hindi ka na ganoon kadaling maabot, doon nila marirealize kung gaano ka kahalaga sa buhay nila. Isipin mo ito. Parang isang bagay sa bahay na araw-araw mong nakikita. Habang nariyan, parang wala lang. Pero kapag bigla itong nawala, saka mo mapapansin kung gaano ito kahalaga at kung gaano mo pala ito namimiss. Ganito rin sa mga relasyon. Kapag ikaw ay palaging available, madaling kausapin, at laging handang tumulong, nagiging predictable ka, at ang predictable kadalasan hindi gaanong pinapansin. Kaya minsan kailangan mong gumawa ng puwang. Paano ito gawin? Una, magbigay ng distansya. Bawasan ang pagbibigay ng update. Huwag agad mag-reply sa bawat mensahe. Iparamdam mong mayroon kang sariling mundo na hindi lang umiikot sa kanila. Ikalawa, maging abala sa sarili mong buhay. Mag-invest ng oras sa iyong mga pangarap, hobby at mga bagong karanasan. Makipag-bonding sa ibang tao, matutong mag-enjoy sa sariling company. Kapag nakita nila na masaya ka at buo ka kahit wala sila, mas lalo silang maiintriga sa iyo. Ikatlo, ayusin ang iyong personal na routine. Piliin mong unahin ang sarili mong kaligayahan at kalusugan, physically, mentally, emotionally. Kapag nakita nila ang positibong pagbabagong ito, kusa silang mapapaisip, ano ang nangyari? Bakit parang nag-iba siya? At kapag natanong na nila ito, ibig sabihin napansin na nila ang pagkawala mo. Pero tandaan, huwag sobra. Ang layunin mo ay hindi para manipulahin o gawing larong pang-isipan ito. Ang goal mo ay maturuan silang pahalagahan ka sa tama at makataong paraan. Minsan kailangan mong umatras ng kaunti para makita nilang ikaw ay hindi laging nariyan. At doon nila marirealize ang tunay mong halaga. Isang paalala, kapag kahit konting paglayo ay hindi nila alintana, maaaring hindi ka talaga ganoon kahalaga sa kanila. Pero kapag sa kaunting distansya pa lang ay hinahanap ka na nila, ibig sabihin mahalaga ka. At iyan ang unang hakbang para sa isang relasyon na may tamang pagpapahalaga. Number 2, huwag kang laging available.
Piliin mong magkaroon ng sariling mundo. Alam mo ba kung bakit minsan parang hindi ka binibigyan ng sapat na halaga ng ibang tao? Dahil palagi kang nandyan, palaging handa, palaging present. At sa totoo, lang kapag alam nilang kahit kailan pwede ka nilang tawagin. Mas madali ka nilang baliwalain. Isipin mo ito. Araw-araw kang kumakain ng kanin, pero hindi mo ito pinapansin. Pero kapag may paborito kang pagkain na minsan mo lang matikman, mas naaalala mo, mas na-enjoy mo, at mas pinahahalagahan mo. Ganito rin sa relasyon. Kung palagi kang nandyan, nawawala ang excitement, nawawala ang sense of value ng presensya mo. Kaya kahit gaano ka pa ka-sincere, ka-loyal o kabait, kung palagi kang available, hindi ka nila matutunang unahin. Paano mo ito mababago? Una, maglaan ng oras para sa sarili mo. Hindi mo kailangang laging nakasubaybay kung kailan ka nila tatawagan o kukontakin. Ibigay mo ang oras mo sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Pamilya, kaibigan, hobbies, passion, at mga personal mong pangarap. Kapag nakita nilang may sariling direksyon ang buhay mo, marerealize nila na hindi lang sila ang sentro ng mundo mo. Ikalawa, magtakda ng malinaw na boundaries. Kung sanay sila na kahit anong oras mag-message ay sasagot ka agad, panahon na para baguhin ito. Hindi mo kailangang maging bastos, pero iparamdam mong may hangganan ang accessibility mo. Halimbawa, kapag oras mo na para magpahinga, ilayo ang telepono. Sagutin mo sila sa tamang oras, sa oras na handa ka na. Ikatlo, huwag kang palaging yes. Kapag lahat ng pabor, imbitasyon o request ay agad mong tinatanggap, nawawala ang excitement. Matuto kang tumanggi kung kinakailangan. Hindi mo kailangang i-please ang lahat. Kapag natutunan mong sabihin ang hindi muna, matututo rin silang irespeto ang oras at desisyon mo. Ikaapat, iparamdam mong abala ka sa sariling pag-unlad. Hindi mo kailangang i-post lahat sa social media. Pero kapag nakikita nilang may ginagawa ka, may mga layunin kang tinutupad, at masaya ka sa sarili mong progreso, mas lalo silang mahuhumaling na maging bahagi ng mundo mo. Ano ang nagiging epekto nito? Kapag hindi ka laging available, nagkakaroon ng tinatawag na healthy mystery. Ipinapakita mong may halaga ka, may sariling buhay, at hindi mo kinakailangang umikot sa kanila para maging masaya. At dito nila marirealize, hindi ko siya pwedeng balewalain. Sabi nga sa Stoic philosophy, unahin mong igalang ang sarili mong oras at kapakanan. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay anyo ng self-respect. At kapag nakikita ng iba na iginagalang mo ang sarili mo, mas madali ka nilang igagalang. At mula sa respeto, kusang susunod ang pagiging prioridad. Hindi dahil palagi kang available, kundi dahil pinili nilang unahin ka. Number 3, panatilihin ang kaunting misteryo. Kung gusto mong manatiling interesting sa mata ng iba, may isang simpleng sikreto. Huwag mong ibigay ang lahat, agad-agad. Bakit? Dahil likas sa tao ang pagiging curious. Mas naa-attract tayo sa mga bagay na may halong hiwaga. Kapag alam na agad ang buong kwento, nawawala ang excitement. Pero kung may kaunting bahagi sa iyo na hindi nila agad naaabot, nagiging mas intriguing ka sa kanila. Ang sikreto, mag-iwan ng tanong sa isip nila. Una, huwag kang maging open book kaagad. Kapag may bagong taong pumapasok sa buhay mo, hindi mo kailangang ilahad-lahat ng detalye. Mula sa kabataan mo, mga pinagdaanang trauma o buong love story mo, magbahagi lang ng sapat para maging komportable ang usapan, pero hindi lahat-lahat. Ikalawa, sagutin ng simple pero may lalim. Halimbawa, kapag tinanong kung anong ginagawa mo sa free time, pwede mong sabihin, minsan nagbabasa ako, minsan sumusulat. Kailangan ko rin kasi ng mga tahimik na sandali paminsan-minsan. Hindi mo sinabi lahat pero nagbigay ka ng pahiwatig na malalim kang tao. Doon magsisimula ang curiosity. Anong binabasa mo, anong sinusulat mo? Mission accomplished. Ikatlo, iwasan ang oversharing sa social media. Kung bawat galaw mo ay nakapost, mula sa kinain mong almusal hanggang sa bawat emosyon mo sa araw, nawawala ang misteryo. Hindi mo kailangang isapubliko lahat ng nangyayari sa'yo. Maging selective. Piliin kung ano lang ang dapat mong ibahagi. Ikaapat, mag-iwan ng cliffhanger. Parang teleserye na bitin palagi ang eksena. Kapag kulang ang kwento, mas hinihintay ng tao ang susunod.
Ganon din sa personal na usapan, huwag ubusin lahat ng kwento sa unang pag-uusap. Iwanan mo ng kaunting next time para may dahilan silang hanapin ka ulit. Ano ang nagiging epekto nito? Kapag may kaunting misteryo sa'yo, mas tumitibay ang interes ng mga tao. Hindi dahil nagsisinungaling ka o nagtatago ng mahahalagang bagay, kundi dahil marunong kang protektahan ang sarili mong mundo. At ang mga taong marunong mag-ingat sa sarili nilang kwento, mas pinahahalagahan, mas ginagalang, at mas inaasam ng iba na makilala pa ng mas malalim. Sa Stoic philosophy, tinatawag nila itong inner fortress. Ito ang ideya na hindi lahat ng nasa puso at isip mo ay dapat mong ipakita sa mundo. May mga bahagi ng pagkatao natin na dapat manatili sa loob dahil dito nanggagaling ang dignidad, kumpiyansa sa sarili at lakas ng loob. At kapag nakita ito ng iba, mas lalo kanilang nire-respeto, hindi dahil marami kang sinasabi, kundi dahil alam mong hindi lahat ng bagay dapat isiwalat. Number 4, hayaan mong sila ang mag-invest sa'yo. Isa sa mga hindi kadalasang napapansin ng marami ay ito. Mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na pinaglaanan natin ng oras, effort at emosyon. Kung gusto mong unahin ka ng ibang tao, hindi ibig sabihin ay ikaw palagi ang kailangang magbigay, mag-adjust at magsakripisyo. Minsan ang tunay na sikreto ay hayaan mong sila ang magsimulang mag-invest sa'yo. Bakit ito epektibo? Dahil kapag may effort silang inilaan para sa'yo, kusa silang nakakabit sa'yo. Hindi dahil sinabi mong mahalaga ako, kundi dahil naranasan nila mismo kung paano ka unti-unting naging mahalaga sa kanila sa pamamagitan ng sariling aksyon nila. Paano ito gawin sa tamang paraan? Una, bigyan sila ng pagkakataong tumulong. Kapag may alok silang tulong, huwag mo agad tanggihan. Minsan sa simpleng pagsang-ayon at pagtanaw ng pasasalamat, salamat, malaking tulong yan. Napaparamdam mong may silbi sila sa buhay mo. Ang pakiramdam na may naiaambag sila ay nagpapalalim ng koneksyon. Ikalawa, huwag laging ikaw ang gumagawa ng paraan. Kung ikaw palagi ang nag-a-adjust, nag-o-organize at gumagawa ng effort, ikaw lang ang nag-i-invest. Subukan mong umatras ng kaunti at obserbahan kung sila ba ay kusang gagalaw para sa'yo. Makikita mo kung sino ang handang magbigay din ng effort. Ikatlo, ipakita mong may halaga ang oras mo. Kapag may lakad kayo at palaging late sila o basta-basta na lang nagkakansela, huwag mong hayaang maging normal ito. Sabihin mong abala ka rin at mahalaga ang oras mo. Kapag nakita nilang hindi ka madaling bitawan ng oras mo, mas iingatan nila ang pakikitungo sa iyo. Ika-4, huwag mo silang gawing VIP agad. Kung bagong kakilala pa lang kayo, huwag mong ibigay agad ang lahat ng priority at atensyon. Hayaan mong maramdaman nila na may kailangan din silang gawin para mapalapit sa iyo. Ang bagay na madaling makuha, madaling i-take for granted. Pero ang bagay na pinaghirapan nilang makuha, mas pinapahalagahan nila. Isang paalala mula sa Shin Stoic State, hindi natin kontrolado ang damdamin ng ibang tao. Pero kontrolado natin kung paano natin tinuturuan silang itrato tayo. At kapag natutunan nilang may effort silang kailangang ibigay para sa'yo, doon nila marirealize ang tunay mong halaga. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging demanding o parang may utang na loob sila sa'yo. Ito ay tungkol sa balanse. Magbigay ka rin ng effort, pero siguraduhing mutual ito. Habang sila ay kusang nagbibigay, saka mo rin sila bigyan ng mas malalim na access sa'yo. Ano ang nagiging epekto nito? Kapag may personal silang investment sa relasyon ninyo, mas nagiging committed sila. Mas ayaw nilang basta-basta mawala ang isang bagay na pinaghirapan nilang buuin. At kapag naramdaman nila ito, kusa nilang pipiliing unahin ka, hindi dahil nagpumilit ka, kundi dahil pinili ka nila ng buong loob. Number 5, unahin ang sariling pangangailangan. Hindi ito selfish, ito'y self-respect. Maraming tao ang natatakot unahin ang sarili nila dahil baka isipin ng iba na sila'y makasarili. Pero ayon sa Stoic philosophy, ang totoong respeto ng iba ay nagsisimula sa respeto mo sa sarili mo. Kung gusto mong maging priority ng ibang tao, kailangan ikaw mismo alam mong ikaw rin ay mahalaga. Bakit ito mahalaga? Dahil kung lagi mong inuuna ang iba kahit pagod ka na,
Kahit hindi ka na masaya, kahit nasasaktan ka, ikaw ang nauubos. At ang mas masakit, kahit ganun na ang binibigay mo, minsan hindi ka pa rin nila pinapahalagahan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ikaw mismo ang nagtuturo kung paano kanila dapat tratuhin. Paano ito gawin? Una, magtakda ng personal standards. Alamin mo kung ano ang deserve mong pagmamahal, respeto at pagtrato. Kung ramdam mong ginagamit ka, hindi ka tinatrato ng tama o hindi ka binibigyan ng sapat na halaga, huwag mo na ipilit ang sarili mo. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat manatili sa buhay mo. Ikalawa, piliin ang tamang mga tao sa paligid mo. Kung patuloy mong pilit na kinakalabit ang mga taong walang pakialam, ikaw lang ang mapapagod. Ilipat mo ang enerhiya mo sa mga taong totoo, tapat, at kayang makita ang tunay mong halaga. Mas kaunti man sila, mas buo naman ang pagmamahal na mararamdaman mo. Ikatlo, mag-invest sa sarili mong pag-unlad. Alagaan mo ang iyong mental health, physical health at personal growth. Mag-aral, magpahinga, magdasal, mag-reflect, mag-ehersisyo. Kapag mas buo ka, mas ramdam ng tao ang lakas at kumpiyansa mo. At ang taong buo sa sarili, hindi madaling baliwalain. Ika-apat, huwag mong hintaying maubos ka muna bago ka magpahinga. Marami ang nagbibigay ng nagbibigay, hanggang sa wala nang natitira para sa sarili nila. At madalas kapag naubos ka na, sila pa ang unang aalis. Kaya bago mo ibigay ang buong puso mo, siguraduhin mong may natitira ka rin para sa sarili mo tulad ng sabi ni Epictetus. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng iba, pero kontrolado mo kung ano ang tinatanggap mo mula sa kanila. Kung ayaw mong tratuhin ng masama, huwag mo itong payagan. Kung gusto mong pahalagahan ka, ipakita mo kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Ano ang epekto nito? Kapag nakita ng tao na kaya mong tumayo para sa sarili mo, kaya mong tumanggi, kaya mong pumili ng tama, mas nire-respeto ka nila. At kapag may respeto na sila, natural ka nilang uunahin, hindi dahil kailangan mong ipilit, kundi dahil alam nilang karapat-dapat ka. Ito ay hindi pagiging matigas ang puso. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ang tinatawag na totoong malasakit sa sarili. At kapag buo ka na sa sarili mo, mas kaya mong magmahal at magbigay ng totoo at wagas. Number 6, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. Isa sa pinakamadalas na pagkakamali ng marami, lalo na pagdating sa relasyon, romantic man, kaibigan o pamilya, ay ang gawing buong mundo ang isang tao. Lahat ng oras mo, ng atensyon mo, ng enerhiya mo, umiikot sa kanila. At ang masakit, kapag sila'y lumayo o nagbago, parang gumuho na rin ang mundo mo. Pero narito ang mahalagang katotohanan. Ang mga tao ay mas naa-attract sa mga taong may sariling mundo. Mas hinahangaan natin ang mga taong may sariling direksyon, sariling layunin, at hindi nakatali sa validation ng iba. Bakit delikado kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang tao? Una, nakakababa ito ng value mo. Kapag halatang-halata na sila ang inuuna mong lahat, nawawala ang hamon. At kapag walang hamon, nawawala rin ang excitement at appreciation. Natural na hinahanap ng tao ang balance, ang taong kayang mahalin pero hindi desperado. Ikalawa, nakakasakal ito. Kahit pa mahal ka ng isang tao, kapag pakiramdam nila na sila ang tanging dahilan ng buhay mo, nagkakaroon ng pressure. At kapag nasakal, madalas lumalayo. Ikatlo, nawawala ang sarili mong pagkatao. Kapag lahat ng kilos mo ay nakadepende sa kanila, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka. Nagiging extension ka na lang ng buhay nila, imbes na ikaw ay may sariling direksyon. Ano ang dapat mong gawin? Una, balikan ang sarili mong mga pangarap. May mga layunin ka rin, may mga pangarap kang naisantabi. Simulan mong ibalik ang atensyon sa mga bagay na magpapalago sa'yo. Hindi lang sila ang dahilan ng kaligayahan mo. Ikaw mismo ang susi sa sarili mong tagumpay. Ikalawa, gumawa ng sarili mong routine. Hindi kailangang nakadepende sa availability nila ang buong araw mo. Mag-set ka ng oras para sa pag-aaral, pag-eehersisyo, pahinga at personal na pag-unlad. Mas lumalalim ang respeto ng tao sa isang taong may sariling sistema. Ikatlo, alagaan ang iba mo pang relasyon. Huwag mong kalimutan ang pamilya, kaibigan at mentors mo. Minsan kasi, sa sobrang focus natin sa iisang tao,
Nalilimutan natin ang iba pang nagbibigay ng pagmamahal at suporta. Kapag nawala ang sentro ng mundo mo, may iba ka pa ring masasandalan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kalidad ng buhay mo ay nakabase sa kalidad ng iniisip at pinapahalagahan mo. Kung iisa lang ang laman ng isip at mundo mo, nawawala ang kabuuan ng pagkatao mo. Ano ang nagiging epekto nito? Kapag nakita nilang kaya mong mabuhay ng buo, masaya at kontento kahit hindi sila palaging nandyan, mas lalo silang maa-attract sa'yo. Mas gugustuhin ka nilang piliin, hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil kaya mong maging buo kahit wala sila. At iyon ang totoong halaga. Ang taong buo sa sarili ay mas pinapahalagahan ng iba. Number 7. Tigilan ng palaging ikaw ang nauuna. Napansin mo ba na sa ilang mga relasyon o pagkakaibigan, ikaw na lang palagi ang nauunang magparamdam? Ikaw ang unang nagme-message, unang kumakamusta, unang nag-aaya. Pero kapag ikaw ang tumigil, parang wala lang sa kanila. Walang effort, walang pagkilos. Masakit pero ito ang realidad. Kapag ikaw palagi ang nauuna, nasasanay sila na hindi na kailangang mag-effort para sa'yo. Kapag isang tao ay nasanay na ikaw lagi ang nag-a-adjust, unti-unti kanilang tinuturing na option, hindi priority. At sa pagdaan ng panahon, nawawala ang balanse sa relasyon. Ikaw ang bigay ng bigay, sila ang tanggap ng tanggap. Ano ang dapat mong gawin? Una, mag-step back. Hindi mo kailangang mag-silent treatment para manakit. Ang ginagawa mo ay isang pagsubok. Kapag hindi ka nagparamdam, kikilos ba sila? Kahit kaibigan, pamilya o partner, ang taong totoong may malasakit, gagawa at gagawa ng paraan para kumonekta sa'yo kahit hindi ikaw ang unang kumilos. Ikalawa, punuan mo ang sarili mong mundo. Imbes na abalahin ang sarili sa paghihintay ng reply o pag-iisip kung ano ang susunod mong sasabihin, ilagay ang oras mo sa mga bagay na magpapalago sa iyo. Magbasa, mag-aral, mag-ehersisyo, magdasal at tuparin ang personal mong mga pangarap. Kapag ikaw ay patuloy na lumalago, kahit wala silang reply, ikaw pa rin ang panalo. Ikatlo, basahin ang pattern. Minsan may pagkakataong talagang busy lang sila, pero kung paulit-ulit na ikaw lang ang gumagawa ng paraan para buhayin ang koneksyon, ninyo tanungin mo ang sarili mo. Bakit ako nagpupumilit sa mga taong hindi naglalaan ng parehong effort? Sabi nga ng Stoic Wisdom, hindi natin hawak ang kilos ng iba, pero kontrolado natin ang sarili nating tugon. Kung palagi kang humahabol sa mga taong hindi nagpapakita ng tunay na effort, unti-unti mong inuubos ang sarili mong emosyonal na enerhiya. At minsan ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mensahe. Sa pananahimik makikita mo kung sino ang may gustong manatili sa buhay mo at kung sino ang handang mawala. Ano ang nagiging epekto nito? Kapag natuto kang umatras at hindi na palaging ikaw ang nauuna, magsisimula silang mag-isip, nasaan siya? Bakit hindi na siya nagmemensahe? Hindi na ba siya interesado? At doon nagbabago ang dynamics. Mula sa pagiging ikaw ang laging naghahabol, ikaw na ngayon ang kanilang hahanapin. Sa huli, ang taong hindi takot umatras ay mas nirerespeto at mas pinapahalagahan. Number 8. Gawin mong ikaw ang source ng sarili mong kaligayahan. Isa sa pinakamakapangyarihang sikreto kung bakit nagiging priority ka ng ibang tao ay ito. Matutong maging masaya kahit mag-isa. Bakit? Dahil ang taong marunong pasayahin ang sarili ay hindi kailanman nagmumukhang desperado. At tandaan, desperation repels, independence attracts. Kapag nakadepende ang kaligayahan mo sa ibang tao, sa kung kailan ka lang nila papansinin, kakausapin o bibigyan ng atensyon, unti-unti mong ibinibigay ang kontrol ng emosyon mo sa kanila. At sa tuwing hindi nila maibibigay ang inaasahan mo, babagsak ang mood mo, manghihina ka at mawawalan ng gana. Pero sa Stoic philosophy, may simpleng prinsipyo. Ang kaligayahan ay hindi nanggagaling mula sa labas. Ito'y nagmumula sa loob. Paano mo ito maisasabuhay? Una, alamin kung ano ang nagpapasaya sa iyo na hindi nakadepende sa iba. Magbasa ng mga aklat na nagbibigay inspirasyon, mag-ehersisyo at palakasin ang katawan. Magsulat para mailabas ang iyong damdamin at ideya. Maglakad ng mag-isa at maramdaman ang katahimikan ng paligid. Gawin mong bahagi ng iyong araw ang mga simpleng bagay na ito.
Ito ang mga kayamanang hindi kayang bawiin ni Numan. Ikalawa, maglaan ng intentional me time. Hindi mo kailangang maging abala palagi para sa iba. Maglaan ng kahit 30 minuto bawat araw na ikaw lang. Walang cellphone, walang social media, walang distraction. Doon mo makikilala ang sarili mong boses at matutuklasan ang kaligayahang hindi nakasandal sa atensyon ng iba. Ikatlo, putulin ang mindset ng hindi ako buo kung wala siya. Hindi ka kulang. Ang halaga mo ay hindi nakatali sa presensya o approval ng ibang tao. Kapag iniisip mong hindi ka kumpleto hanggat wala sila, sinasayang mo ang sariling kapangyarihan mong maging masaya. Ikaapat, gumawa ng personal na mga layunin. Magkaroon ng sariling direksyon sa career, sa pag-aaral ng bagong skill, sa pagpapalago ng negosyo o simpleng self-improvement. Ang taong may sarili niyang pangarap ay may sariling liwanag. At kapag nakita ng ibang tao na kaya mong umusad nang hindi umaasa, mas lalo kanilang pinapahalagahan. Sabi ni Seneca, "The greatest freedom is to no longer need anyone else to make you happy." Kapag nahanap mo ang joy at peace mula sa loob ng sarili mo, wala nang makakabasag sa iyo. Kahit sino pa ang mawala, buo ka pa rin. Ano ang epekto nito? Kapag masaya ka sa sariling buhay mo, nagiging natural kang magnet sa atensyon ng iba. Bakit? Dahil hindi mo sila kinukulit. Hindi ka humihingi ng validation. Hindi ka nangangailangan ng approval. Ang aura ng isang masayang tao ay mahirap hindi mapansin. Kapag buo ka na mag-isa, mas gugustuhin ka nilang piliin. Number 9, matutong umalis kung kailangan. Ito marahil ang pinakamahirap, ngunit isa rin sa pinakamakapangyarihang hakbang. Ang kakayahang lumayo kapag hindi ka na pinapahalagahan. Maraming tao ang nananatili sa mga relasyon o koneksyon na matagal nang wala ang respeto, pagmamahal at pagkalinga. Dahil natatakot silang mawalan, natatakot silang mag-isa o umaasa pa rin na magbabago ang sitwasyon. Ngunit ayon sa Stoic philosophy, hindi natin kontrolado ang kilos ng ibang tao, pero kontrolado natin kung mananatili tayo sa isang sitwasyong hindi na tama. Bakit kailangang matutong umalis? Dahil sa bawat pananatili mo sa maling lugar, unti-unti mong binabawasan ang halaga ng sarili mong pagkatao. Dahil walang sino man ang kayang turuan ng ibang tao kung paano ka pahalagahan kung ikaw mismo ay handang tiisin ang pagwawalang bahala. Dahil hindi mo maipaglalaban ang pagmamahal na hindi nila handang ibigay. Paano aalis ng may dignidad at lakas? Una, harapin ang katotohanan. Tanungin ang sarili, tama pa ba ito? May respeto pa ba? Ako ba ay lumalago o unti-unting nauubos? Kapag ang sagot ay malinaw na hindi, tanggapin. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng relasyon ay para sa habang buhay at hindi mo kailangang ipilit. Ikalawa, umalis ng tahimik, hindi sa gitna ng drama. Hindi mo kailangang sumigaw, maghabol o magpaliwanag ng mahaba. Umalis ka ng kalmado, hindi dahil galit ka, kundi dahil pinili mong igalang ang sarili mo. Ang lakas ay nasa katahimikan. Ikatlo, huwag hintaying tuluyang maubos ang sarili bago kumilos. Habang pinipilit mong manatili sa mga lugar kung saan hindi ka na pinapansin, unti-unti ring namamatay ang tiwala mo sa sarili. Kung wala ng espasyo para sa iyo, lumikha ka ng bagong espasyo para sa sarili mo. Ikaapat, tandaan, ang pag-alis ay hindi kahinaan. Sa Stoicism, ang pagbitaw ay anyo ng tunay na lakas. Lakas na sabihing, ito ay hindi na mabuti para sa akin. Deserve ko ang kapayapaan, respeto at pagmamahal na hindi ko kailangang ipilit. Sabi ni Epictetus, attach yourself to nothing that you cannot walk away from with your peace intact. Kapag dumating ang panahon na kailangan mong bumitaw, bitawan mo ng buo ng may dignidad. Ano ang epekto nito? Kapag nakita ng ibang tao na kaya mong lumakad palayo mula sa mga hindi ka pinapahalagahan, matututo silang respetuhin ka. Makikita nilang hindi ka basta-basta. Hindi ka natatakot sa pag-iisa. Hindi ka natatakot sa pagkawala. Dahil buo ka na kahit wala sila. At sa dulo ng lahat, ang taong marunong pumili ng sarili niyang kapayapaan ay siya ring taong mas pinipili at inuuna ng iba. Ngayong nadaanan na natin ang 9 na makapangyarihang prinsipyo,
kung paano ka magiging priority ng ibang tao, may isang bagay akong nais mong baunin. Hindi mo kailangang magmakaawa para pahalagahan ka. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo para mahalin ka. At lalong hindi mo kailangang mawalan ng sarili mong pagkatao para lang manatili sa buhay ng iba. Ang tunay na halaga mo ay hindi nasusukat sa dami ng mensahe, tawag o atensyon na natatanggap mo. Nasusukat ito sa kung paano mo araw-araw pinipili ang sarili mong dignidad, kapayapaan at kaligayahan. Kapag natutunan mong unahin ang sariling respeto at kagalakan, makikita at mararamdaman ito ng mundo kahit hindi agad-agad. May mga taong maaring hindi makaintindi, may lalayo, may magtatampo. Pero tandaan mo, ang totoong para sa'yo hindi mo kailangang habulin. Sila mismo ang lalapit dahil makikita nilang ikaw ay marunong tumayo sa sariling paa. Ayon sa Stoic philosophy, control what you can control. And that control is always within yourself. Sa halip na pilitin mong maging priority sa mata nila, gawin mo munang priority ang sarili mong kapakanan, pangarap at katahimikan. Dahil kapag buo ka, hindi mo na kailangang humingi ng pansin. Kapag buo ka, ikaw ang pipiliin. Kapag buo ka, ikaw ang uunahin. Maraming salamat sa pagsama mo sa seryeng ito. Kung alin sa 9 na techniques ang nais mong simulan sa sarili mo ngayon, mag-iwan ka ng komento. At gaya ng laging paalala dito sa Shin Stoic Tagalog, panahon na para piliin mo ang sarili mo. Dahil ang respeto nagsisimula sa loob. Kita tayo sa susunod na videos. Paalam at manatiling matatag. Mag-ingat po tayong lahat.